Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga kaji! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong lapalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G, the Green Girly Kitty Patuti Iguana. Nabatiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night po. At syempre, Happy Easter Sunday sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At siyempre sa mga hindi pa Sunday ngayon, ayun, advance Happy Easter po sa inyong lahat diyan. At siyempre, continue pa rin tayo sa ating premiere dito po sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. So ang topic po natin ay tungkol sa meridian clock. So dito ako sa bahay ngayon. At syempre, sabi ko, na-miss niyo po si G, kaya ako po yung nag-video kay G bago po ako bumalik sa clinic para po ay ipagpatuloy po ang ating lecture. Kaya sit back and relax. And before we continue, please don't forget mag-thumbs-up. At sana po hingin ko po yung inyong full bell notification. And don't forget to like, share, comment, and subscribe dito po sa ating channel, Master Worm, for more updated contents sa ating channel. Salamat at sit back and relax at i-continue po natin yung ating lecture about the meridian clock. Alright, so nandito na po tayo sa clinic at continue po natin yung topic natin about the meridian clock. Kaya may echo tayo ngayon para kasi hindi ako naglagay ng microphone kasi nagmamadali po ako kasi meron akong pasyente. Alright, so na-discuss na po natin yung meridian clock natin from 6 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, 12 noon, 2 o'clock, 4 o'clock, at yung kidneys, di ba, at 6 o'clock. So, ibig sabihin po, yung mga organs na yan ay very active. They have to do their job on a specific time. And for those who haven't started, this is my third day, the topic about the meridian clock. So, there's date there on the title of our premiere. So, today, of course, is the 20th. So you can check the 041825 and the 041925, which was 2 days ago and yesterday. Alright, so ayun, kita na natin yung ating mga functions po from 6 o'clock to 6 o'clock. So let's proceed po sa ating panggabi na functions ng ating mga meridians and mga organs. So dito po is 8 o'clock ng gabi, mga masters and mga ka-G, is the pericardium. So this is the time for protection, light reading, sex, and self-love. So yun pala ang dapat na time, no? Mga 8 o'clock na maglabing-labing, no? Diba? Sex and self-love. So ano kayang self-love niya? Siyempre, maliligo, yung maglilinis, or pamper ng iyong sarili, manonood ng TV. Yan, hindi yun ang ibig sabihin na self-love ay magsasariling sikap ka, ha? Yan na. So, yan po. Taking care of yourself, taking care of your own body. Ayan po ang time, 8 o'clock. At pwede kang magbasa dyan. Magbasa-basa ka ng konti dyan kasi light reading yan. Siyempre, sa may mga partner po dyan, yan na po yung time na yan. And of course, 10 o'clock is the triple burner. That's another meridian of our body. So, it says here that it's time for the endocrine and the metabolic balancing. So, binabalance ito po ay very important po yung 10 o'clock kasi binabalance na po yung ating endocrine at saka metabolic. And then it's the time to get sleepy. So, sa mga ano dyan, dapat 8 o'clock at 10 o'clock pala ay nag-uumpisa na tayong nakahiga. Naka-relax na po tayo sa ating mga kama, sa ating mga bed. Okay? So, 10 o'clock mga masters, that's the time. Matandaan niyo po yan kasi dito sa ating timetable for kung sa ating foods, meron tayong ganito, di ba? Last time, napakita ko rin ito. 10 o'clock na po, dito yun, time to get, recommended time to sleep. Dito po tayo dapat nakahiga na po tayo. And, 12 o'clock, midnight, dito tayo sa 12 o'clock. The gallbladder is active. So, this is the time that tayo dapat tulog na, sleep, and release bile. Ayun na po, nagre-release ng bile at cellular repair. So ito po yung very important ang cellular repair mga masters and mga ka-G. Bakit cellular repair? Kasi ito po yung time kung ating mga cells ay kailangan mag-repair, mag-replenish at mag-reabsorb at mag-linis din mismo. Nagre-repair po siya. And this is the time for the nagbi-build ng blood cells. So, build blood cells po. So it means that yung ating bone marrow ay nagpo-produce na po yun ng mga cells, especially ating red blood cells.
and white blood cells as well. So the gallbladder is active at 12 midnight. Ayan mga masters. So dapat tulog na po tayo dito from 10 to 10. Let's say 11 will be the maximum. 11:15 will be the maximum. Kasi if you're still awake during 12 midnight, what happens is you will have a problem with the gallbladder. Then you're not yet asleep. So which means that as time goes by, halimbawa, 5 years, 10 years, 15 years, 12 years, 30 years na ikaw ay gising dito, you will never be able to undergo the cellular repair. Ayan, please take this seriously because this topic is very, very important because the meridian clock is very, very important for us to balance our body's internal energy and of course to make our organs healthy. Okay, to make the organs healthy because these organs, this not just the organs but these meridians, these are the meridians of our body. These are very, very important in order for our body to stay healthy and to live longer. Okay? So ito po. At 2 o'clock in the morning, ang liver naman po natin is very active. This is the time where we reach what we call the deep sleep level. So if you are still awake from 10, 12 to 2 and then you will not be able to reach your deep sleep level because the deep sleep level is one of the stages of sleep wherein it's very, very crucial because that's when most of our internal organs are doing its job, like cleansing, replenishing. Okay, so if you are still awake during this time, 2 o'clock, most of the people that are still awake at 2 o'clock have liver issues. Okay, so deep sleep, detox blood. So dito pala naglilinis pong dugo natin kasi liver is the filtering unit of our blood. Okay? The filtering unit ng ating katawan. That's where the blood is being filtered. Paglabas po ng liver, dapat malinis na po yung ating dugo. And rest and recovery and planning. So ito po yung katawan natin na nagre-recover na po around 2 o'clock. And 4 o'clock is when the lungs are active, mga masters. Mga ka-G, deep sleep, dapat tulog na tulog tayo dyan. Dreams and memory and detox lungs. So dito po naglilinis yung lungs, dito po ay nagre-recover ang lungs. Ayan, so bumalik na po tayo sa ating 6 o'clock in the morning which is the large intestines which na-discuss natin 3 days ago mga masters. Okay, 2 days ago ba? Yeah, 2 days ago. So the large intestines is active at 6 o'clock in the morning and that's the time when we have to pupo. Okay, magdumi tayo. Okay, 6 o'clock. And then, of course, 10 is the spleen is active. So, hindi pala, sa 8 o'clock pa lang tayo. Stomach is active. That's why we have to have a good, solid breakfast. So, it's also based, kung makita niyo po, yung ating meals is 8 o'clock, 12 o'clock. Okay, that's breakfast, right? 8, 12 o'clock, and 6 o'clock dito. That's the supper time. So it means that you have a 4 hours gap and you have a 6 hour gap. So we have here our timetable for food, for liquids and meals. So meron tayong topic about not drinking of liquids during meals because this is very important. Handaan niyo po ito mga masters, mga kaji, ulitin natin ito ha. Avoid drinking any liquids during meals. Bakit? Because liquids dilute digestive enzymes. So yung mga kinakain mo, halimbawa kumain ka ng healthy vegetable, so uminom ka ng liquids. Dyan. So yung mga specific enzymes na dapat po ay mag-digest at metabolize po ng vegetables na yan, ay hindi na po makakapagtrabaho dahil po linagyan mo ng tubig. That liquid, so it's just water, it's not just water. We can consider other kinds of liquids like water. Okay, water is one of them. Juice, tea, coffee, milk, beer, or any beverages that, of course, beverages are liquids. So, of course, when we talk about liquids and semi-liquids, that also includes smoothie and juices, fruit juices, smoothies,
Okay? So, those are considered beverages. So, every time na kumakain ka at umiinom ka, the liquids will dilute the digestive enzymes. So, the best thing to do here, mga masters and mga G, is this one. We have to serve a 1 hour interval. So, this is your meal. You have to give at least an hour before you drink your liquids here. You wait for 1 hour, and then you then you eat, and then you wait for 1 hour, and that's when you drink. This is very, very beneficial because if you observe this 1 hour rule, okay, you will be avoiding and preventing accumulation of phlegm and mucus. That's the very first thing, because kung may nakita po kayo ng mga tao na gumaganon-ganon, may ibig sabihin po, meron pong barado sa kanyang lalamunan, and that bara is more or less phlegm and mucus, and you can get rid of that by avoiding drinking of liquids within your meals. So you can do that, start doing that, and then in a matter of a week, 2 weeks, and 3 weeks, that will automatically become part of your habit. Okay? And of course, avoid cold or iced beverages, because anything that is cold will tighten up or constrict blood vessels. Ayun, magta-tighten up po siya. So, ibig sabihin, your circulation will be impaired. So, dito po, ang ating meals is 7 to 8, 12 to 2 for lunch, and 6 to 8 for dinner. Tomorrow po, mga masters, yan ang ating topic, ha? At tayo po ay tapusin natin ito kasi very busy po ako for the past week. For this week, so hanggang sa clinic na po ako magre-recording. Umuwi din ako para pakainin si G. Pero hanggang dito lang muna tayo sa mga board, mga notes natin sa board. Maximize ko po ito. Alright, kita-kits tayo mamaya mga masters. 11 o'clock to 4 o'clock, Master Worm sa Premier Marathon. And in-invite ko po kayo kay Sed sa Dasap official birthday celebration niya from 4 o'clock to 6. And we have another speaker, kundi host, ang ating street vendor Bukana, and then Merl Estani Vlog sa ating buong hapon ngayon. Happy Easter sa lahat! God is great! Yahoo!